Bago nagsimula ang gera, may tatlong bagay na hawak na ang Amerika. Una, bukas ang Strait of Hormuz. Ikalawa, buo ang sanctions laban sa Iran. Ikatlo, may umaandar ng usapan. Dagdag pa rito, mas malinaw pa noon ang pagkakaisa ng Amerika at Israel laban sa Iran. Kaya ito ang masakit na tanong na bubuksan natin ngayon. Pagkatapos ng lahat, ano ba talaga ang napala ng Amerika sa gerang pinili nilang simulan? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bago tayo tumuloy, gusto ko lang agad linawin na hindi ito kwento tungkol sa panalo ng Iran. Malaki ang nawala sa Iran. May mahahalagang tao sa gobyerno at militar nila na nasawi, kabilang ang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Malaking bahagi ng military infrastructure at ilang mahahalagang nuclear facilities nito ang napinsala. Nananatili din ang economic pressure at hindi rin ganap na buo ang natitirang liderato nito. Kailangan din itong harapin ang pressure mula sa ibang mga bansa. Sa madaling salita, marami ding nawala sa Iran. Kaya hindi pwedeng sabihin na sila ang panalo sa gera. Pero kahit nasakta ng Iran, hindi ito napilitang lumuhod. At dahil hindi ito napaluhod, may natira pa itong mga alas sa usapan. Ngayon, suriin natin kung ano ang naging layunin ng Amerika sa pagsisimula nito ng gera sa Iran at kung nakuha ba nila ang mga layuning ito. Dahil kasabay ng Amerika na umatake ang Israel sa Iran, isali din natin sila sa kwento. Matagal nang itinuturing ni Netanyahu na isa sa pinakamalaking banta sa seguridad ng Israel ang nuclear program ng Iran. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang sinabi na hindi dapat hayaang magkaroon ng Iran ng kakayahang gumawa ng nuclear weapons. Matagal na rin gustong lusubin ni Netanyahu ang Iran upang pigilan ang nuclear program nito. Pero alam niya na may limitasyon ang kakayahan ng Israel kung magtatagal o lalawak ang labanan. Kaya paulit-ulit niyang sinubukang kumbinsin ang mga naging presidente ng Amerika na suportahan ng mas matinding aksyon laban sa Iran. Kalaunan, dumating si Trump at nagtagpo ang kanilang interes. Ngayon, tingnan naman natin ang panig ni Trump. Noong 2018, si Trump mismo ang bumasag sa JCPOA, ang nuclear deal na pinirmahan sa ilalim ni Obama noong 2015. Sa ilalim ng JCPOA, pumayag ang Iran na limitahan ang kanilang nuclear program kapalit ng pagpapaluwag sa mga economic sanctions laban sa kanila. Para kay Trump, mahina ang kasunduang ito at kailangan ng mas maigpit na deal para sa nuclear program ng Iran. Gusto ring patunayan ni Trump na hindi siya tulad ng ibang naging presidente ng Amerika na sa tingin niya na paglaruan lang ng Iran. Kaya para sa kanya, kailangang gumamit ng puwersa laban sa Iran upang pahinain ito, takutin ito at pilitin itong pumasok sa mas maigpit na mga kondisyon. Kapag nakuha niya ang mas maigpit na kasunduan, masasabi niyang sulit ang gera. Pero may mahalagang detalye na hindi natin pwedeng isantabi. Meron nang umaandar na usapan bago pa sinimulan ng Amerika at Israel ang gera. Kaya ito ang tanong na kailangang sagutin. May makukuha ba ang Amerika sa gera na hindi nito makukuha sa diplomasya? Sa huli, nagkasundo sila Netanyahu at Trump na lusubin ang Iran. Magkaiba man ang kanilang naging prioridad, parehong paniniwala nila sa puntong yon, na hindi sapat ang usapan. Kailangan ng gamitan ng puwersa ang Iran. Tama ba sila? Suriin natin kung ano ang mga nagbago dahil sa gera. Umpisahan natin sa pinakamalinaw na halimbawa. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis at gas sa buong mundo. Humigit kumulang isa sa bawat 5 bariles ng langis na kinokonsumo sa buong daigdig ay dumadaan dito. Bago ang gera, bukas na ito. Dumadaan ng maayos sa mga barkong pangkalakalan. Hindi kailangang kumbinsin ng Iran na hayaan silang makadaan ng maayos. Pagkatapos ng gera, ang Strait of Hormuz ay naging isang sensitibong pressure point. Nagbanta ang Iran na isasara ito. Natakot ang merkado. Dahil dito, nagkaroon ng dagdag na pressure sa presyo ng gasolina, transportation at iba pang mga bilihin. Kahit hindi tuluyang maisara ang Strait of Hormuz, sapat na may banta sa kaligtasan ng mga barkong dumadaan dito para baguhin ang kilos ng mga barko at pataasin ang presyo ng langis sa buong mundo. Ngayon, kailangan nang ilagay sa agenda ng kasunduan ang safe passage sa Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw. Isipin niyo yun. Bago ang gera, maayos at libre ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pagkatapos ng gera, kailangan na itong ipangako sa papel at gawing bahagi ng negosasyon. Yan ang unang bagay na nagbago. Ang dating bukas na daanan, naging kondisyon na sa negosasyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, pagdating ng February 2026, may umaandar ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran kung saan ang Oman ang tagapamagitan. Ayon sa mga ulat, pinag-uusapan na ang tungkol sa paglilimita sa nuclear program ng Iran, pagbabawas ng antas ng uranium enrichment, paghawak sa enriched uranium stockpile, at mas malawak na pagbabantay ng International Atomic Energy Agency o IAEA.
Bago ang gera, tinatayang umaabot sa 60% ang uranium enrichment ng Iran. Kaya kahit anong seryosong pagbaba mula sa level na yon ay malaking bagay na. Hindi lang yon. Sinabi mismo ng Omani mediator na may substantial progress o malaking pag-usad na nakamit at nagkasundo na ang dalawang panig na magkita muli para sa mas teknikal na mga pag-uusap. Wala pang 48 hours matapos ang huling round ng usapan, inatake ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28. Ngayon, pagkatapos ng gera, ano ang hinahabol ulit ng Amerika sa negosasyon? Pagbabalik ng IAEA inspectors. Limitasyon sa uranium enrichment, mas malinaw na kontrol sa nuclear stockpile, at isang framework patungo sa final deal. Ibig sabihin, malalaking bahagi ng hinahabol nila ngayon ay nasa mesa na bago pa pumutok ang unang bomba. Ito pa ang pinakamabigat. Ang usapang umaandar na ay naputol. At ngayon, kailangan itong buuin muli sa mas mahirap na kondisyon, mas maraming pinsala, mas kaunting tiwala, at mas malakas na dahilan para humingi ng kapalit ang Iran. Naapektuhan din ang relasyon ng Amerika at Israel. Bago ang gera, mas malinaw na iisa ang direksyon nila laban sa Iran. Pagkatapos ng labanan, lumitaw ang tensyon. Nagkaroon ng isang US-Iran deal na hindi direktang pinirmahan ng Israel. Saan napunta ang kontrol ni Netanyahu sa resulta? Babalikan natin yan sa dulo. Sa ngayon, lumipat muna tayo sa kabilang panig ng mesa. Ano ang nakuha ng Iran? Para sa Iran, may tatlong bagay din silang nakuha sa kasunduan. Una, oil sanctions relief. Hindi man nawala lahat ng economic sanctions laban sa kanila, sapat na ang kasalukuyang pagluwag nito para makahinga muli ang kanilang ekonomiya. Pangalawa, ang usapan ng frozen assets. Mga pondo ng Iran na matagal nang nakatali sa ibang bansa. Hindi pa malinaw ang eksaktong halaga, may iba't ibang numerong lumalabas. At pinagtatalunan pa rin kung paano gagamitin ang perang ito, sino ang magkakaroon ng kontrol dito at gaano kalawak ang magiging access ng Iran. Pero para sa kwentong ito, hindi na mahalaga ang eksaktong amount. Ang mahalaga, kasama na ito sa pinag-uusapan. Pagkatapos ng gera, pati access ng Iran sa nakatali nitong pera, nasa mesa na rin. Pangatlo at ang pinakamalaki sa papel, ang plano para sa hindi bababa sa 300 bilyong dolyar na reconstruction at investment sa Iran. Lilinawin ko lang, hindi ito instant cash at hindi ito perang basta iaabot lang sa Iran. Kaya hindi din natin dapat basta-bastang sabihin na binayaran ng Amerika ang Iran. Ayon sa mga ulat, ito ay isang private investment fund, isang plano ng pamumuhunan para sa muling pagtatayo at pag-unlad ng Iran kung magkakaroon ng final deal. Hindi raw ito manggagaling sa buwis ng mga Amerikano at conditional ito. Magiging totoo lang ito kung matutupad ang mas malaking kasunduan at kung ibibigay ng Iran ang mga hinihingi ng Amerika tungkol sa nuclear program nito. Pero kahit conditional lang ito, malaki ang ibig sabihin nito. Para sa Iran, ang sinasabi ng deal ay may daan na sila palabas sa isolation. May oil sanctions relief, may usapan sa frozen funds, may reconstruction at investment plan pa. Yan mismo ang malinaw na daan upang muling umangat ang kanilang ekonomiya. At ito ang mga bagay na wala sa harap ng Iran bago ang gera. Ito ang dahilan kung bakit naging controversial ang deal sa Washington. Pinupuna ito hindi lang ng mga kalaban ni Trump, kundi pati ng ilang mga kaalyado niya. Para sa kanila, bakit pagkatapos gamitan ng puwersa ang Iran, parang binibigyan pa ito ng malaking economic reward? Nasaktan ang Iran, oo. Pero pagkatapos nitong masaktan, nagkaroon pa rin ito ng mas malinaw na daan patungo sa sanctions relief, pera, investment at mas magandang hinaharap. May nakuha rin naman ng Amerika at hindi ito dapat maliitin. Una, ang agarang pagkalma ng sitwasyon. Kapag nanatiling bukas ang Strait of Hormuz, bumababa ang panik sa presyo ng langis. Kapag bumababa ang panik sa presyo ng langis, gumagaan ang pressure sa ekonomiya. Sa paginturi ng labanan, naiiwasan ng Amerika ang paglawak ng gera sa Middle East at ang mas malaking gastos sa militar at sandata. Pangalawa, nagkaroon ng political exit si Trump. Ngayon, pwede na niyang sabihin na ginamitan niya ng pressure ang Iran at napapunta niya ito sa mesa ng negosasyon. Pangatlo, ang posibleng pagbabalik ng mga nuclear inspector sa Iran. Kung makakapasok muli ang IAEA, may pag-asang maibalik ang monitoring at magkaroon ng mas malinaw na larawan ng nuclear program ng Iran. Pero dito makikita ang masakit na katotohanan. Tingnan ninyong mabuti ang listahan ng mga nakuha ng Amerika. Ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ang pagkalma ng oil market, ang pag-iwas sa mas malawak na gera, ang muling pag-uumpisa ng diplomasya. Lahat ng ito ay pagbabalik lang sa maraming bagay na nandoon na bago pa nagsimula ang gera. Samantala, ang mga issue na dapat sanang nalutas ng gera ay hindi pa rin natatapos. Ano ang magiging final limit sa nuclear program ng Iran? Ano ang mangyayari sa enriched uranium nito?
Gaano kalalim ang magiging mga inspection? Ano ang mangyayari sa mga missile? Ano ang mangyayari sa Hezbollah? Lahat ng yon ay nakatakdang pag-usapan sa loob ng 60 araw. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang tunay na labanan. Lumipat lang ito sa mesa ng negosasyon, sa parehong direksyon kung saan umaandar na ang mga bagay bago pa nagsimula ang gera. Kaya ito ang tunay na tanong sa lahat ng ito. Matatawag bang panalo ang pagbabalik sa dating kaayusan kung ikaw din mismo ang tumulong magpagulo nito? May best version ng argumento ni Trump dito. At kukunin natin yon para hindi tayo masabihan na hindi tayo naging patas. Ayon sa kanya, napigilan niya ang mas malaking gera, na panatiling bukas ang Strait of Hormuz, na buksan ng daan para maibalik ang inspectors at naipasok ang Iran sa 60 araw na proseso patungo sa final deal. Minsan, kung titignan lang sa ibabaw, pwedeng sabihin na ang hindi nangyari o ang bantang napigilang mangyari ay isang klase rin ng tagumpay. May punto naman yun, pero may problema. Karamihan sa mga sinasabing napigilang banta ay naging panganib lang dahil nagsimula ang gera. Kung walang gera, hindi kailangang bigyan ng sanctions sa relief ang Iran para lang pakalmahin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kung walang gera, hindi kailangang magmadaling bumuo ng pansamantalang Memorandum of Understanding o MOU. Higit sa lahat, may mas malalim na problema kung bakit hindi garantisadong matatapos ang kaguluhan sa loob ng 60 araw. Ang mga pumirma sa kasunduan ay hindi lang ang mga partidong may kakayahang sumira rito. Hindi garantisadong magtatagumpay ang mga negosasyon dahil lang pumirma ang Amerika at Iran. Magtatagumpay lang ito kung kaya nilang kontrolin ang mga puwersang kaalyado nila at ang mga puwersang patuloy pa rin gumagalaw sa labas ng mesa. Ito ang malaking kahinaan ng naging kasunduan at nakita na natin kung gaano ito karupok. Sa Switzerland, naging tensyonado ang usapan matapos ng mga banta ni Trump, habang ang sarili niyang Vice President na si J.D. Vance ay nagsasabing may magandang progreso. Sa Lebanon, isang bagong pag-atake o palitan ng putok lang sa pagitan ng Israel at Hezbollah pwedeng maapektuhan ang buong proseso ng negosasyon. Sa Strait of Hormuz, isang maling kilos lang sa dagat, pwedeng bumalik ang takot sa oil market. Sa ganitong sitwasyon, walang kailangang magdeklara na patay na ang kasunduan. Sapat na ang isang maling kilos sa maling lugar para magsimula itong bumagsak. Idagdag pa natin ang pinakamabigat na punto ng negosasyon, ang nuclear issue. Kahit bumalik ang mga inspektor, hindi otomatikong bumabalik ang tiwala. Ang kailangan ng IAEA ay ang tuloy-tuloy at mabusising monitoring upang malaman nila kung nasaan ang nuclear material, gaano ito karami, at ano ang nangyari rito habang hindi sila nakatingin. Parang CCTV. Kung naputol ang recording sa gitna ng isang nagaganap na krimen, hindi sapat na muling bumalik ang recording matapos ang ilang oras. Kailangang alamin kung ano ang nangyari sa panahong nilaktawan ng recording. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang sumusunod na 60 araw ng negosasyon. Hindi lang dahil maikli ang deadline, kundi dahil sobrang dami ng pwedeng mangyari bago matapos ang deadline. Masyado ring maraming pressure point sa loob at labas ng kasunduan na maaaring makaapekto sa takbo ng negosasyon. Habang gumagalaw ang mga negosyador sa loob ng meeting room, gumagalaw din ang Israel at Hezbollah sa Lebanon. Dumadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Gumagalaw ang IRGC at ang mga hardliner sa loob ng Iran. Nariyan din ang mga sariling kagustuhan nila Trump at Netanyahu. Bawat isa sa mga ito ay pwedeng unahan ang final agreement at humarang sa pag-usad nito. Kaya ang 60 araw ay hindi lang isang deadline. Mas tamang tingnan ito bilang isang panahon na kailangang lampasan ng hindi pumuputok ang kahit isa sa mga pressure point. Ngayon, 3 lang naman ang nakikita nating pwedeng maging kalalabasan ng mga negosasyong ito pagkatapos ng 60 araw. Una ay ang tagumpay. Hindi perpektong kapayapaan pero may sapat na progreso. Bukas ang Strait of Hormuz, may inspectors na may malawak at malinaw na access sa nuclear program ng Iran. May oil sanctions sa relief na umaandar, kalmado ang Israel at Lebanon, at may final framework na kayang tanggapin ng magkabilang panig. Kung mangyayari yun, masasabi ni Trump na sulit ang gera. Ikalawa, extension. Ito marahil ang pinaka-realistic, lalo kung may nangyayaring progreso pero kulang pa sa oras at marami pang kailangang plansyahin. Hindi pa tapos ang final agreement pero walang gustong bumalik sa gera, kaya papahabain ang panahon ng usapan. Hindi ito ang pinakamagandang resulta, pero sa ganitong krisis, minsan ang mahalaga ay may progreso at tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap. Ang ikatlong posibleng resulta ay ang unti-unting pagbagsak ng negosasyon. Hindi bigla ang matatapos ang usapan. Sasabihin ng Iran na lugi ito at hihingi pa sila ng higit sa gustong ibigay ng Amerika. Sasabihin naman ng Amerika na kulang ang kooperasyon mula sa Iran pagdating sa nuclear program nito. Magkakagulo ukol sa mga detalye ng frozen assets, magkakaproblema sa inspections, iinit ang Lebanon.
Babalik ang takot sa Strait of Hormuz at sa dulo, sasabihin ng bawat panig na sinubukan nilang makipagkasundo, tapos sisisihin nila ang kabilang panig. Kapag yun ang nangyari, mas madali nang mauwi ang lahat sa mas malawak na labanan. Ngayon, balikan natin ang tanong sa simula ng video. Ano ang napala ng Amerika sa gera? Hindi pa final ang sagot at patas tayo riyan. May pagkakataon pa na dahil sa pressure at diplomasya, mapapapayag ang Iran sa tunay na nuclear concession. Makakabalik ang inspectors ng may malalim na access, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz, huhupa ang tensyon sa Lebanon at makukuha ng Amerika ang mas malakas na final deal. Pero kung ang mangyayari ay ibibigay sa Iran ng oil sanctions relief ngayon, bubuksan ang usapan sa frozen assets at mananatili ang malalaking tanong tungkol sa nuclear program, missiles, Hezbollah at seguridad ng Strait of Hormuz, mahirap sabihin na sulit ang naging kapalit. Mas maigi pa sanang hindi na lang nila sinimulan ng gyera dahil wala silang napala pagkatapos ng lahat. Para naman sa Israel, mas matalim ang tanong. Kung ang layunin ay pigilan ang nuclear program ng Iran at pababain ang banta nito sa seguridad ng Israel, bakit nagkaroon ng kasunduang nagbibigay sa Iran ng kaluwagan habang ang Israel mismo ay nasa labas nito? Bakit tila binibigyan ng panahon para makapagpahinga at muling makapagpalakas ang Iran at Hezbollah? Ito ang masakit isipin at mahirap na tanggapin na katotohanan. Hindi ito simpleng panalo, hindi rin simpleng pagkatalo. Pero malinaw ang ilang bagay. Ang Strait of Hormuz na dati nang bukas, kailangan na maging parte ng negosasyon. Ang sanctions laban sa Iran na dati nang mahigpit, kailangan ng luwagan. Ang usapan na dati nang umaandar, kailangan ng buuin muli sa gitna ng mas komplikadong sitwasyon. At ang nuclear issue, ang mismong dahilan ng lahat, hindi pa rin nalulutas. Sa susunod na 60 araw, wag lang nating bantayan kung may bagong kasunduan. Suriin natin ng maigi ang laman ng mapagkakasunduan. Dahil ang tunay na tanong ay hindi lang kung matatapos ang giyera. Ang tunay na tanong ay kung bakit pa ito sinimulan kung ang ending pala ay babalik din sila sa usapang nasa mesa na pala bago pa pumutok ang unang bomba.